Magandang araw mag-aaral, ako si Teacher Althea Tungkol at ngayong araw na ito ay ating tatalakayin ang patungkol sa pagkakapit-bisig sa pagharap sa mga napapanahong isyong pangkalikasan. Handa na ba kayong makinig at may matutunan sa araw na ito? Ayan, pero bago tayo mag-umpisa ay ating alamin muna ang ating magiging layunin. Para sa ating layunin, una, naiisa-isa ang mga paraan ng pagkakapit-bisig sa pagharap ng mga napapanahong isyong pangkalikasan. Pangalawa, napapatunayan na ang pagkakapit-bisig sa pagharap sa mga napapanahong isyong pangkalikasan ay pagtupad sa gampanin na lahat na tugunan ang mga banta sa pagkasira, pagkaubos, at pananamantala sa kalikasan. At panghuli, na isasakilos ang mga paraan ng pakikipagkapit-bisig sa pagharap sa mga napapanahong isyong pangkalikasan. Kapag naririnig natin ang salitang kalikasan, ano ang naiisip natin patungkol dito? Ang kalikasan ay tumutukoy sa lahat ng bagay na nakapaligid sa atin, may buhay man o wala. Kabilang dito ang puno, halaman, hayop, lupa, tubig, hangin, at iba pang salik na nagbibigay suporta sa buhay ng mga nilalang. Ito rin ay pinagmumula ng mga likas na yaman na ginagamit ng tao upang matugunan ang kanyang mga pangangailangan at mapabuti ang pamumuhay. Ngayon, para sa iyo, ano naman ang salitang pagkakaisa? Mayroon ka bang idea kung ano ang salitang pagkakaisa? Ayan. Ang pagkakaisa ay isang mahalagang haligi ng ating lipunan. Ito ay nagbibigay daan sa mga mamamayan na matugunan at magtayo ng isang matatag na komunidad. Sa pamamagitan ng pagkakaisa, nagkakaroon tayo ng kolektibong lakas upang harapin at malabanan ang mga hamon at suliranin na ating kinakaharap. Dahil naunawaan na natin kung ano ang kalikasan at pagkakaisa, ating alamin naman ngayon ano ang mga napapanahong isyong pangkalikasan. Una, solid waste. Ito ay tumutukoy sa mga basurang nagmumula sa ating tahanan o sa ating paligid na hindi na itatapon sa tamang basurahan, na maaaring magdulot ng pagbaha o ng sakit sa mga tao. Pangalawa, deforestation. Ito ay ang pagpuputol sa mga puno nang hindi ito pinapalitan at ginagamit nila ang lupa na ito upang maging agrikultura o tayuan ng mga komersyal. Pangatlo, air pollution. Ang air pollution ay ang hangin na may halong kemikal at ito ay nagmumula sa mga usok mula sa sasakyan o sa mga pabrika na siyang maaaring magdulot ng sakit sa ating mga tao. Ngayon, para sa ating pang-apat na issue ng pangkalikasan ay ang water pollution. Ang water pollution naman ay ang mga halong chemical sa tubig na maaring dulot ng mga basura na maaring makaapekto sa ating kalusugan at maaari ring itong magdulot ng baha sa ating lugar. At panglima ay ang climate change. Ang pagbabago ng panahon dahil sa mga hindi magagandang ginagawa ng mga tao tulad na lamang ng ating mga nabanggit kanina at ito ay maaaring magdulot ng hindi magandang epekto sa ating klima. Kaya naman, ngayon ay ating alamin ano ang mga paraan sa pagkakaisa upang malutasan ang mga isyu na ito sa kalikasan. Una, pagsasama ng lokal na komunidad sa pagtatanim ng puno at paglilinis ng gubat. Ito ay isang gawain ng sama-sama sa pagtatanim at paglilinis upang mapanatili ang kalikasan at maproteksyonan ang mga may buhay dito. Sa pamamagitan nito tayo ay nakakabawas sa mga kalat o napapalitan natin ang mga punong na pinuputol sa pamamagitan ng pagtatanim. Pangalawa, pagsasagawa ng environmental workshop. Ito ay ang pagsasagawa ng mga seminar o pagsasanay na nagtuturo ng kaalaman at solusyon sa mga isyu sa kapaligiran. Tatlo, environmental volunteers. Kayo ba ay
nakaranas na sa inyong komunidad o paaralan ng pagbavolunteer sa mga gawaing pangkalikasan? Pangatlo, environmental volunteers. Kayo ba ay nakaranas na sa inyong komunidad o paaralan ng pagbavolunteer sa mga gawaing pangkalikasan? Ang environmental volunteers, ito ay ang voluntaryong pakikilahok sa mga proyektong pangkalikasan bilang bahagi ng social responsibility natin sa ating kalikasan. Sa pamamagitan nito ay tayo ay nakakatulong sa pangangalaga sa ating environment. 4. Pagsali ng mga paaralan at mga guro sa mga gawain pangkalikasan. Naranasan nyo na ba ang pagkakaroon ng gawain sa inyong paaralan patungkol sa kalikasan? 4. Pagsali ng mga paaralan at ang mga gawain pangkalikasan sa loob ng paaralan o labas man ng paaralan ay upang hubugin ang mga bata na pangalagaan o matutunan nilang alagaan ang bawat paligid. 4. Pagsasagawa ng mga gawain pangkalikasan sa loob ng paaralan. Naranasan nyo na ba ang magkaroon ng gawain sa loob ng paaralan patungkol sa kalikasan? 4. Pagsasagawa ng mga gawain pangkalikasan. Ang mga gawain na pangkalikasan sa ating paaralan ay upang hubugin ang mga bata sa pangangalaga ng kalikasan. Sa pamamagitan nito ay natututunan natin paano nga ba pangalagaan at maiwasan ang mga isyu ng pangkalikasan sa pamamagitan ng pangangalaga dito. At panglima, pagsasagawa ng mga advocacy patungkol sa environment. Ito ay ang pagsasagawa ng mga advocacy sa pagpapalawig ng kaalaman at pangangalaga sa ating kalikasan. Sa pamamagitan nito ay ating naibabahagi ang mga maaaring gawin upang maiwasan ang mga issue na maaaring karapin ng ating environment. At dito nagtatapos ang ating talakayan at mula sa ating mga nalaman ay simulan natin ang makaisa sa ating mga komunidad o paaralan na nagsasagawa ng mga gawain sa kalikasan upang maiwasan ang mga issue patungkol sa ating kalikasan.